mamaya. At yun talaga, doon mo makikita na parang kung ihalin tulad mo sa basketball, ang tawag sa laruan ng Onyx, isolation. Oh. Isolate Kelra, make him do the play. Yeah, I think the isolation is one big factor na kailangan din nilang ingatan dahil madaming ang tendencies na pwedeng gamitin ng ultimate ng isang Luoyi in terms of macro play. Kasi kanina kung babalikan natin ng Keys to Victory, focus on the micro play. Eh ngayon, mas lumalaki yung chances nga with this kind of pick. Mas nauuna ngayon cheese strat or cheese pick na on Onyx Philippines. Pero ngayon on the standard build skin emblem, is there something na pwede lumamang for our gold laners? Tingin ko, ang matindi pa rin dito, yung kay Kelra na masakit yan eh. Lalo-lalo na nag-build siya ngayon ng isang item na pang-counter din for sure dito sa Clint doon sa double shot. So parehas silang gustong bumanat dito. Wala munang makunat na gold lane dito pagdating sa mga emblem nila. Gusto nila gera. Again, Damage ko damage. Oh, the rivalry between Oheb and Kelra. Ilang beses na nagtapat yan? Ilang beses na nagkaroon ng contention even for the gold lane. Ayan, naririnig na natin. Oy! Maagang yun lang. first blood for Super Friends. Sakto din kasi level 4 na si yung kanyang jungler, si King Kong nung moment na yun. Kaya dumiretso na rin dun sa may middle lane. Yeah, madaling maland yung combo talaga nito. Partida wala pang level 4 si Escalera. Pero yung rotation dispersion combo with a sweep, ang daling ilan. Oo, kita nyo sa may bottom lane, no? Grabe ang aggression na ipinapakita dito na side ng Onyx po kasi Sensui pa nga yata ang bibigyan. Dedire-diretso lang, ginamit na Embracer Strat at sakto naman ang kanyang isa pang hit para makakuha ng kill. Mukhang ito yata inaantay ng Onyx para sila makasecure ng unang turtle para dito sa ating game. Yeah, early game power spike and being utilized by the Sonics. Escalera. Oh! Final slash! Meron pa ditong Cyclone Eye para makatakas. Pero rin natin merong stun from the Luoyi. Pero Haji with that Minowan Fury. Gamitin pa ng flicker. Pero Onyx pa rin makasecure ng pagong para dito sa ating game. Ang galing ng ginagawang poke dito ni Super Friends using the rotation dispersion combo. Kung mapapansin nyo, minsan binabato niya sa likod yung dispersion niya para makuha niya yung black and white agad na combo ng vacuum ng Luoyi. But, and kailangan mo rin comment sa Escalera, yung combo nila dito, yung mga biglaang swipe, delikado ang Blacklist International sa early stages of the game kasi hindi sila nakapwesto doon sa bandang turtle fight na yun. Oh! Early confidence right now, showing kay Escalera. I think you were saying about the final slash and the flicker combo. Napaka-deadly in terms of like close-range team fights. Especially now na yung lineup nga nila dito. We have the Minotaur with the Barat. So mas malapit yung engagement. So kailangan nila naging worry about their spaces. O kaya din siguro talagang tuloy. Uy, grabe naman. Biglang apat yung nasa may taas. Pero kaya din tuloy-tuloy nagiging rotation dito ng Onyx. Kasi alam nila na yung strength nila is talagang hindi nila pahihingahin yung kalaban na. So ano lang saglit. Another satisfied client. Oo. Saglit Malinis. lang. Si Escalera, nilinis niya lang. 5-star feedback. Nilinis niya lang. Kasi akala niya talaga papasok si Sensui doon. But if you're Blacklist International, itong Barat na to umuuso talaga para siyang nagiging pangalawang Kadja na may retry yung dating. Uy. Kailangan makaburst sila dito ng matindi kasi mukhang laging ready ang Onyx. Ayun Naku, nag-combo. Ang galing naman ni Prince doon, kabisado niya. Tuloy-tuloy lang din no? Pero makikita natin doon si Escalera nga mabibigyan. Ginamit na rin ang Eternal Guard pero merong vengeance para makatakas. And look at Oheb! Makakakuha ng kill at mukhang ito pagbawi yata sa side ng Blacklist International. Nagbigay na rin dito. Patay na rin si Haji nga lang doon sa may bandang gilid and Super Friends ay buhay pa rin. Great positioning onto Oheb. Nagkaroon ng free hits onto the back line of Onyx Philippines. Nahirapan doon even makakuha ng even na counterback kasi naka-focus sila doon mismo sa frontline or sa backline na pa-away from from Blacklist International. Magandang bawi daw para sa side ng Black pero yun yung problema. Nagamit na yung vengeance dito ni Edward pero makakatakas pa nga din gamit nung kanyang buoyant dance. Parang naglalakad sa may tubig. Nag-dance out. Ang problem dito, though, nasisira yung rotation ng Blacklist International, yung naa-advance kumbaga. Kasi ang bilis nung diversion play And mukhang kabisado ng Onyx, mukhang praktisado nila yung Luoyi. Oo, lima pa nga agad yun na dito para sa side ng Onyx at mukhang ready na nga sila for another team fight. Pero final slash na gagamitin at meron pang taunt doon para sa kanilang jungler at may iwan pa nga dito si Sensui. Makakatakas ba pero meron pa rin bagong talon. King Kong makakakuha ng kill, dire-diretso pa nga ang Onyx habang si Kelra sumisira lang ng torre doon sa itaas. Tataas ang kalamangan ng Onyx dito for sure. Nakadurance na rin si Super Friends para kahit paano ma-withstand dito si Haji.
Blacklist International. Yung gusto sana nilang mga objective nawawala! Grabe naman sa ilalim ng Torre. Sakto na naman. Nakita na natin to last time. At gagawin na naman nila final sweep. Tapos diretso higop. Walang makakatakas. 4-0 and 2 para kay King Kong. Nakabawi din. Sinubukan din kumuha ni Edward ng trade sa taas with the push of the turret. So may konting bawi din from the bottom lane for the EXP lane. So grabe yung naging exchange dito Si King Kong, you have Escalera Super Fits. Sama-sama at yung nagiging initiation sa kada laban na makita nila. Probably siguro kaya din na gano'n na lang din yung ginawa ni Edward sa moment na yun. Kasi if ever na siya yung tumaba mamaya or siya yung magkaroon ng farm, parang siya yung magpo-force naman dito sa dikit-dikit or sanib-sanib puwersa na ginagawa ng Onyx na, uy, teka lang, napapabayaan natin yung CC, kailangan natin bantayan. Oo, mukhang na kay Agent Zero ang bola. Pero kasi, Mr. Kelra, kung iisipin mo, pag humarap dyan si Agent Zero, ay kaya ding sabayan ni Kelra. But then again, purify si Kelra dito. So I can still say na Blacklist International right now, hindi na sila pwedeng magbigay ng ultra big objective pa. Itong next turtle. Kasi magsusnowball yung kalamangan ng Sonics. Yeah, even the Nathan onto the snowball. So ngayon, level 9 against level 8 against OHEB. So kailangan din na bandet kung paano nga magiging late game damage answer potential nga ito ng Onyx against Blacklist International. For defense ang pag-uusapan, kailangan din nila mag-build up doon. Sensui here as well and Haji ang magiging frontline answer. Pero ito yung problema ko may Nate. Alam mo yung switcheroo position na ginagawa ng hero na ito na kailangan mo din talaga bantayan. Oo. Parang ang hirap huliin if ever. Kailangan yung dito yung Haji, yung kanyang Minovans Fury ay saktong-sakto. Regard si Super Free. Pero parang ang hirap po ikaw yung Minotaur. Tapos Ang hirap, may luhi na may damage Yung may na. vacuum eh. May vacuum eh. Mababacuum kasi si Aji nung Luyi. Kailangan maulit ni Aji yung ginawa niya nung last time nung nag-compete sila. Yung nahuli niya yung Sham. Kasama pati mga cameraman. Kailangan makapag-set up siya ng 5 kasama pati mga cameraman. Pero again, it's going to be a challenge since may sweep. Tapos meron pang rotation vacuum. Ayan, kagaya niyan. Ayun o. Madidisorient ka eh. Ito na naman para nakita na natin yun ng isang araw. Sakto na naman dito ang final slash. Diretso pagkuha at ginamit pa nga doon yung kanyang another skill. Unstoppable na dito si King Kong at sasama pa na isa double kill sa ilalim ng Torre. Makukuha nga lang doon si Escalera dahil tinamaan siya ng turret. But still, dire-diretso pa rin ang ginagawa dito ng Onyx na pag-pressure sa may bandang gitna. Ang hirap nito. Ang daming mga misdirection plays na ginagawa ng Sonics dito. Remember, may entropy pa na hindi mo rin alam saan pwede manggaling yung damage output ng mga platito. Edward. Ay naku po, si Edward ang mabibigyan. Yata, pero makakatakas pa rin. Makunat lang din naman. Boy. Isang CC at si King Kong dito ay papatay sa kamay sa bala ni OHEB. At dahil dyan ay nagpo-blow naman ang minion wave ng Onyx sa taas. Grabe yung nagiging setups yung na ginagawa ni Escalera. No? Final slash paso kung merong opportunity. Tapos yung mga angulo na bibigay ng first team. On point na makakuha kaagad ng dalawa and na-force mismo yung Blacks to respond with all of their resources. Na-mention mo kanina about isolation play. With this kind of diversion na ginagawa ng Onyx, I think they need to be worried kung kailan nila pipindutin yung ultimates na yun. What also not to the extent na mag-overthink din sila na hindi gamitin yung skills na yun. This is just Blacklist International reacting to what Onyx is doing right now. Good thing kamo na shutdown gold yung nakuha ni OHEB kay King Kong. 6-0 si King Kong doon sa malaki-laking gold. For sure ang nai-impact ni OHEB. And with this, pwede siya kumuha siguro ng extra item. Maybe a Malefic Roar. Nakakita na nila dito kung nasa si Edward. Pero makakapag-dash away pa din with that buoyant dance. So naramdaman ni Edward dito na, teka lang, parang iba ang si Imoy at ihip ng hangin doon sa may bandang gilid na damo. Pero lumabig sa area na yun. Lumamig bigla. Nagpalabas ka agad doon ng umiwas na kagad. But that's the game sense of Edward na hindi mo na nga pwede nga magamit doon. Kasi yun yung kailangan na bantayan mo sa threat with the Louis. Anytime around the map, backline, frontline, kahit sa gilid, pwede ka talaga yung surpresahin. I think this is going to be a free lord though. Para side na Sonics, walang contest! Hindi na nga makakapag-contest pa at mukhang may iwan dito ibang mga players. Pero sabi ng Onyx, kailangan na lang muna natin maging maingat. Antayin ang Lord na dadaan doon sa may top lane. At grabe, sobrang linis ng performance ng Onyx dito. No? Yeah, this is a composition na kabisado nila. Meron silang Uranus na kaya magbigay ng vision all throughout the map kasi secondary tank na yan. Si Escalera pang setup na lang talaga. Tapos si Kelra nakakapag-free roam sa laban na to. If we're gonna talk about basketball references, kung si Kelra dito yung point shooting guard, shooter para sa side ng Onyx, meron sila ditong ultra small forward which is si Super Prince na
ang laking bagay din ng mga ginagawa niya. Remember, binibigay pa sa kanya yung mga purple. And I think ito True. na yung ito na yung era ni Super Prince na siya na yung nagsashine din para sa team na to. Yep, it's all about how they wanted to make it work for team play. Pero kung kailan pinag-uusapan, look at the gap. It's a 2-level gap against OHEB. Damage-wise and even XP, ang daming pwedeng gawin ng Onyx. Philippines even take down, even inside the base of Blacklist International. Pero kaya ba nilang depensahan ito? Yung Blitz, no? Medyo mahirap yata para dito sa side ng Blacklist International. Kailangan mo nilang antayin na magkaroon ng item. Pero yung Onyx dito talaga nasira na nila lahat ng second tier turret para sa ating 11-minute game time. This is going to be hard para sa side ng Blacklist International. Kailangan nila dito ng mala-impactong setup with the Minoan Fury plus yung Eternal Guard ni Haji. Kung ikaw ay part ng agents, kasi itong game number 1 is really going towards the way ng ang pagdadrive nitong Onyx. Nagpakunat pa sila dito. So, it's really gonna be hard. Plus, look at this. Ito na yung Winter Truncheon ni Ito na. Super Prince. So, pwede na silang mag-outplay pa. Yung parang magpa-bait siya saglit. Oh, Winter Truncheon. Ay, ulti diversion Winter Truncheon. Tapos diretso na lang siya. Kanina ka pa nagbibirata. Ayos ba yun? Ay, Okay, yung ano mo ngayon, Manjin, yung iras mo ngayon. Oo, binata era. Ito Lord Advantage, na nakawan nga doon ng Orange si Sensui. Pangalawa na rin to. Divine. Ito na, yung purple na rin ay pwedeng makuha the advantage. Look at the gold benefit. Leaning forwards 7K. with Onyx. Yes, 7K. O even for the gold lead. Sabi niyo kailangan mala-impactong gameplay. oo. Why pa rin naman yung crowd control eh? Siguro ang pwedeng gawin dito ni Edward is pumunta siya sa back lane, but then again, this is a CC eh. This is not a Yuzong. No, yung CC kasi yung pag-yo-yo blitz siya, yun yung damage output mo eh. Oo. Hindi siya yung parang lapo na talagang bibiglain ka. May crowd control, hindi din ganun Oo. ang crowd control unlike other XP laners. Oh, malalaman mo kasi saan manggagaling din yung CC kahit na mabilis siya. So, alam ni Super Prince, plus flicker si Super Prince dito. So, kaya niyang maiwasan kaagad. So, hindi rin ganun kadali yung buhay ni Edward makapag-flank. Ano lang talaga to? Kapit. Kapit blacklist lang to kung blacklist ka. Oo, pero sa Onyx, tuloy lang. Para Oo. kailangan lang nilang ituloy yung aggression na ginagawa nila at iwasan ang pagkakaroon ng asim plays. At no, with discipline, ito yung sinasabi ni Kelra na with brain. Oo, ay, yun na! Nakita natin doon, meron final slash pag-counter, makakatakas pa nga si Kendra. Ay, Pero Haji, ganda! gamit na dito ang Flicker Minova's Fury. Meron pa Snare Stomp para ma-knock up dito ang ibang mga players habang nandoon sa may madalikod. Si Edward ay mahihigop ng vacuum! Masakto yung vengeance pero hindi sapat para ma-sustain ang damage dito ng Onyx. Kaya -1 ang Blacklist International habang sinisimulan at kinukuha ng Onyx yung Lord. That was a good placement of the missile expert. Kaso nga, nakuha nga dun si Edward. Pero nakuha Diversion! nga ng Onyx. Ay! Diversion! Ay! Ay! Grabe naman, hindi pa tapos. Sabi natin kuhanin din daw nila yung orange buff. Beautiful MLPP para sa side ng Onyx Philippines. Kung nakita natin kanina, nakapag-purify si Kelra, tapos entropy out, nag-live steal pa siya ng onti sa may orange buff, tapos hindi pa nga tayo tapos magsalita, nag-TP na sila. Masterful usage of this Luyi and Arlot pick, Super Prince and Escalera, all together now para sa side ng Onyx. Sobrang bilis pa mag-push dito ng Nathan talaga. Kita mo, parang Level kada 15. bitaw, diretso na agad. At kita natin ngayon na magkaroon pa ng mingin wave dito sa may mid lane, pero nasira na agad yung inhibitor turret sa may bottom lane. Sensui nagbabalik na rin for Blacklist International. Isang tore na lang na iwan para sa code na ma-depensa. Waves are pushing in as well. May Lord din sa taas. Grabe yung nagiging play na to. The mastery onto this Luoyi. Grabe, 10k gold lead para sa side ng Onyx. Kung boring pa rin ang MPL Philippines, may bagong inahain ang Onyx Philippines naman para sa iba. Dahil dito sa mga cheese strat na sila lang ang nakaka-pull off. So kaya pupunta, okay na punta sa may bottom lane, parang kahit ikaw yung Conceal. kakabakas sa pupunta. Pero kita natin meron pa slash, halos kalahating buhay dito ni OM. Siya ay zone out pero nagamit Wow. na din yung Eternal Guard. Habang yung Lord wala yata din defense, double kill na si Kelra with those free hits at unti-unti na masisira as Onyx wins game number 1. A clean game for the Sonics. For the first game of the series. Grabe yung laban yun. Napakabilis. What a snowball. Yeah, it was really all out Onyx para sa laban na to. Again, I would like to